Ating 7th episode dahil may magpapabless. Welcome to our 7th Paskuhan sa Pinas episode. This is JM. But first, let's play the intro of our Vlogmas Year 7. Naka-live ka na naman. Hindi. In the name of the Father, the Son, and the Spirit, and Lord, we ask you to bless these worshipers. May those who use this will also be inspired with the light of Christ in sharing love to each other, especially in sacrificing his life towards the kingdom. This will support us. Amen. Please all stand in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto me, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Wherefore we beseech thee, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All together. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And that's how ang ginagawa ko kapag 6 p.m. every regular Mass, every 6 p.m. Bago man ang ating Paskuhan sa Pinas series episode for today, let's watch for let me take you further doon sa 4th Sunday of Advent. Kasama ang ating star of Vlogmas 2024, Tala. This is JM and welcome to another Vlogmas episode. At pagmulan ang mga gawin ng Panginoon. Ngayon po tayo nasa ikapang na at ang mga po sa ating na pagdiriwang ay ang ating shrine rector ng mga trabaho, Reverend Pastor kasama sa Reverend Russell Tanoban. Magsitayo po at mga nagsumabay sa pagmumanda.
Dakilang Ama, sa pagkatapos ng panahon ng Adbyento, sinisinihan namin ang kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob, ng mga pamahagi ng iyong pagmamahal, pagmamahal sa buhay at sa sanglilikha, pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal, at pagmamahal sa may hirap at mga inaati. Lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinatanggap namin sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Panginoong Jesus, sa ika-4 na linggo ng Adbyento, ay dalangin namin ang kapayapaan para sa aming pamilya at aming komunidad. Punuin mo po ng pag-ibig ang puso ng bawat isa upang kami lahat ay maging tagapaghatid ng iyong mabuting balita at kapayapaan sa bawat tao. Manahan ka po sa aming piling o prinsipe ng kapayapaan. Ang maraming pagmahal, pinasasalamatan ka namin sa pagsusugo mo ng anak sa Jesus. Siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng tao. Siya ang karunungan na gumagabay at tumuhubog sa amin. Siya ang tagapagligtas ng lahat ng bansa. Pagpalaan mo ang pamilya ni Kuya Alex at Ate Lucille, nagsindi ng kandila ng Adbyento. Naway liwanag nito ang maging tanda ng pangakong katubusan kay Kristo. Pumarito nawa siya at huwag maglupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Upang kami kapatid sa pagbabalita ng Anghel tungkol sa pagkatawang tao ng anak mo ay makapinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsakit namin sa pagkabuhay ko sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat ka. Amen. So, pakinggan na natin mga pagbasa ngayong ika-4 na linggo ng Adbyento sa episode na to. Ni Propeta Midas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Efrata. Bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay sa iyo magmumula ang isang makahari sa Israel. Ang pinagmulay, bukan ka ng una. Mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng hanggang sa isilang babae ang sanggol na magamahal. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring doon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas. Sapagkat ang Panginoon ay kilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito ay lumipang yaman at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng lubas na ikanin mo ay iyong iligtas. Yung puno iyon na pinalago mo ang iyong pinalakas. Akitin mo pong mahal, iligtas tamit ang law. Ang lingkod mo mahal ay iyong ingatan. Yan ang hiniran mo ay iyong pagsanggalan. Iyong pala kasi hindi lang isang bansang makapangyarihan. At kung magpapagayon, magpabalik kami, hindi na magtataksil sa
tas kami Tanglawan. Pagpapahayag mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo ay malaot sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hayop na kalbo o mga hayop ay hindi ibig. Kaya pinalamo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo pinalagdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog na hindi kasalanan. Kaya ako'y sinabi, narito ako, O Diyos, upang tugin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa sulatan tungkol sa akin. Sinabi mo lang yan, hindi mo inibig o pinalagdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat, ito'y pinahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tugin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ang handog ng Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nililis tayo rin sa Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng isang paghahandog ng kanyang sarili at siniyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sinirin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmadaling pumunta sa isang bayan sa kabutulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagdadalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala din ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagdadalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Instant, may resulta parang magic. Ngunit sa likod ng lahat nito, kung pansinin at tingnan natin mabuti, unti-unti na tayo mawawala sa tunay na kahulugan ng buhay. Unti-unti na tayo mawawala sa ating tunay na layunin bilang mga Kristiyano at bilang mga Katoliko. Yung bagay na dating nagdudulot ng saya at pagpapahalaga ay unti-unti nang nawawala sa naghaharing kultura ngayon. Tulad na lamang sa simpleng ganap sa loob ng tahanan, sa ating mga meals, kung dati sama-sama ang pamilya sa hapagkainan habang sila ay kumakain at naghihintayan ang bawat isa o tinatawag ang bawat miyembro ng pamilya pag oras ng kainan, merong pag-uusap, merong kwentuhan, merong kamustahan. Ito ay unti-unting nagbago. Mary set out in peace, not Mary set out in aharm. Friends, brothers, and sisters, ang pwede na pagdalaw ni Maria kay Elizabeth ay nagtuturo sa atin ng mahalagahan na sa pagdating sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay kristyano at bilang
when we practice our faith with peace, nagiging kaluyan tayo ng presensya ng Diyos sa buhay ng iba. When we practice our faith with peace, nagiging parte tayo ng kaginhawaan, ng kadalakan, ng kasayahan ng iba. When we practice our faith with peace, then our relations, our bodies, is nourished at patuloy lang sa buhay sa susunod pa generasyon. Lastly, tulad ni Maria, tayo rin ay tinatawag na maglingkod sa ating kapwa with peace. Nagmamadali, pero kalado, organisado, at may pagmamahal. Kahit pa ito ay nagkakaroon ng sakripisyo. Sa panahon ng ito ng Advento, nasa ika-4 na linggo ng Advento, hingin at hinilingin sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, na ang ating Panginoon Jesucristo, sa Diyos Espiritu Santo, ang kanyang grasya upang labanan ng past, grace, or instant Philippines. Ang release ng Diyos na may kalidad, may ilan, at organisado kaysa sa madali na unabuwi sa pagkakamali. Naway pinulad ay Maria na handa tumuhon with peace sa tawag ng Diyos upang maging kaluyan ng kanyang pagmamahal at awa sa mundo. Amen. At inumin. Itong kalis ang aking dugo, ang bago walang hanggang ipan. Ang aking dugo ay bumuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapalagay